Magandang hapon sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong linggo, November 30. Mas lumilinaw na ang indikasyon ng pagbuo ng isang panibagong bagyo sa silangan at halos sabay-sabay na ang ipinapakita ng mga modelo sa galaw nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa magiging lagay ng panahon ngayong hapon hanggang bukas, sa Kalayaan Islands, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa trough ni Tropical Storm Koto. Biglaan ang buhos at madalas may kasamang malalakas na hangin kaya mataas ang tsansa ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mabababang komunidad at matatarik na dalisdis. Sa Batanes at Babuyan Islands, maulap na may mahihinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Hindi ito magdadala ng malaking epekto ngunit maaaring maging sanhi ng madulas na kalsada, fog at mahinang visibility lalo na sa matataas na daan. Sa Visayas, Mindanao at natitirang bahagi ng Palawan, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. May panakanakang pag-ulan or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms na kadalasang namumuo sa hapon hanggang gabi. Kapag sumabay ang malakas na buhos at mataas na tubig dagat, mabilis tumaas ang tubig sa estero at kanal, kaya mag-ingat sa biglaang pagbaha, lalo na sa masisikip na komunidad. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang panahon na may mga thunderstorm dulot ng easterlies. Karaniwang umaatake ang malalakas na ulap tuwing hapon, kaya mainam na iwasan ang pagdaan sa mga underpass at pangunahing kalsadang mabilis bahain. Ngayon naman ay tingnan natin ang pinakabagong datos tungkol sa posibleng bagyong mabubuo mula silangan. Ayon sa international models gaya ng European at GFS, may malinaw ng sign na isang low-pressure area ang lilitaw by Monday o Tuesday at maaaring mag-develop bilang tropical depression habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Sa una, gumagalaw ito pahilagang kanluran, ngunit dahil sa impluensya ng shear line at northeast monsoon, may posibilidad na itulak ito pababa at ang galaw ay maging pakanluran-timog-kanluran. Nagkakaiba ang mga modelo sa eksaktong ruta. Sa European model, may senyales na dadaan ito malapit sa Southern Luzon bago lumabas patungong West Philippine Sea. Sa GFS naman, lumilitaw ang senaryong tatawid ito ng Eastern Visayas at posibleng tumama ng Northern Palawan bago lumabas ng bansa. Kahit magkaiba ang eksaktong daanan, parehong nag-uulat na posibleng magkaroon ito ng land interaction sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na buo ang sistema, marami pang maaaring magbago sa bilis, lakas at direksyon habang papalapit ang petsa. Kaya mahalagang manatiling updated sa mga susunod na advisory. Patuloy tayong maghanda at maging alerto ngayong papalapit ang posibleng sama ng panahon.